Ayan mga idol, good afternoon. Magandang hapon sa ating muli. Muli ko kayong binabati ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa mga idol naroon. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan tulad pa rin ng dati. Ngayon mga idol, hindi ko mamabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan. Binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. Muli nyo ako samahan sa Meknis ng Dalil itong ating programa. At meron lang tayong tatalakayin tungkol doon sa di umano napipintong panganib nitong San Juanico Bridge. Alam naman natin na itong San Juanico Bridge, dekada na rin ang nagdaan mula noong ipagawa ng dating Pangulong Marcos. Ngayon nga ay may comment ang ating mayor doon sa lugar na kung saan nakatayo itong San Juanico Bridge. At ayon sa kanya, dapat daw ipasuri na ito dahil may lumalabas na mga estikulasyon na di umano ito may problema na. Sabagay, sa totoo lang, sa tagal nga naman ng panahon, ilang dekada na nagdaan sa tulay na yan, ay dapat na nga namang medyo ipasiyasat na at ipasuri. Para kung sakaling totoong may problema, masolusyonan agad. At nang wag nang humantong doon sa ikapipinsala ng mga nagdaraan. Pero may mga napapaulat din na yung panantulay na yan ay di umano dinadaanan ng mga heavy equipment na sasakyan tulad ng mga trailer, mga 10-wheeler at mga iba pang kauri nito na mabibigat. So, hindi nga malayo na magkaroon ng problema ang tulay dahil dyan sa mga equipment na yan. Pero ang solusyon dyan, hindi para isara habang sinusuri ang tulay. Dahil may nagmungkahi daw na kailangang isara muna yan para masuring maigi yung tulay. Alam nyo mga idol, kung pagsusuri lang sa tulay ang gagawin bago ito tuluyang ipaayos, pwede namang daanan yan pansamantala. At ang higpitan na huwag padaanin dyan, itong mga heavy duty na sasakyan. O tulad ng mga 10-wheeler na yan, mga trailer at kung ano-ano pang mabibigat na sasakyan na dumadaan dyan. Para tuloy-tuloy ang daloy ng mga transportasyon na papunta at pabalik sa lugar na yan. Ngayon, itong mga heavy equipment na nagdadala ng mga kung ano-ano mga kargamento papunta sa lugar na yan, pwede naman siguro silang magkaroon ng alternatibo na pagdadaanan. Kaya, kung sa akin lang mga idol, hindi yan dapat isara. Oo. Habang sinusuri yan, pansamantalang, huwag na munang padaanin yung mga malalaking truck dyan ng mga heavy equipment o yung mga heavy duty. Para naman yung mga nais magbakasyon dyan o magpunta dyan, mga van na, mga AUV, mga kotse, okay naman padaanin dyan habang sinusuri yan. Ngayon, at saka na lang yan, lubusang ipasara kapag talagang uumpisahan ng gawin yang tulay. Ngayon, doon sa panig naman, nung sinabi nung ating idol na vlogger na kailangan mag-iingat ang ating Pangulo doon sa mga taong gagamitin niya dyan para ipa-repair yan o ipaayos dahil baka nga naman mauwi sa corruption at tipirin yung tulay na yan, siya ang masisisi kapag may masamang nangyari sa tulay na yan. Tama yung sinabi ng ating idol na vlogger na yon. At ako rin, sang-ayon ako doon sa gusto niyang mangyari na dapat mag-ingat ang ating Pangulong Marcos sa mga tao na gagamitin niyang kasangkapan para sumuri sa tulay na yan at gumawa
At kailangan yung mga taong gagamitin niya dyan, tiyakin niya na talagang mapagkakatiwalaan niya at kanya. Para naman wag masira ang kanyang administrasyon. Ngayon, simple lang yan mga idol eh. Ang ating Pangulo, kung talagang may mga tao siya na pinagkakatiwalaan, dahil nga naman baka mauwi lang sa corruption, yung budget, tipirin, ibulsa, eh, may peligro nga naman yung tulay. Sayang pati yung pagpapa-repair. Diba tama? Ngayon, kapag nasuri na yan at talagang kailangan ng repairin, at malaman na kung anong halaga ang magiging budget dyan, maging ang ating Pangulo dapat every time na habang ginagawa yan, siya mismo kasamang pumupunta dyan ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Para siya mismo, nakikita niya sitwasyon, lalo na yung mga gumagawa. Kung makakaya niyang hanapin ulit o kunin yung mga dating gumawa ng tulay na yan, yung mga kinaukulan na ginamit ng kanyang ama sa paggawa ng tulay na yan, dahil sila ang unang nakakaalam sa sistema ng pundasyon ng mga tulay na yan. Yun ang the best na dapat niyang gawin. Doon niya ipasuri yan at doon niya na rin ipagkatiwala ang pag-repair. Dahil kasi kung ang magre-repair at magsusuri niyan ay walang kinalaman o walang ano dyan sa tulay na yan, nandun ang peligro. Di ba? Siguro naman madali namang makukontak ng ating Pangulo sa ngayon yung mga kinaukulan na gumawa ng tulay na yan. Kung mga nangamatay naman, siguro na yung mga ibang may kinalaman dyan, meron pa naman din siguro ng mga bata-bata pa na natitira. Oo. Dahil hindi naman siguro lahat ng gumawa dyan, sumuri niyan at nagsaayos niyan, mga patay na. Tsak may natitira pa rin. Yung kumpanya na gumawa niyan, kung sakaling wala na yung mga dating tao na gumawa dyan at yung mga dating nakakaalam, tsak yung kumpanya na ginamit ng kanyang ama, nung panahon na ginagawa yung tulay na yan, pwede niya siguro makontak yun. At yun ang dapat niya pagkatiwalaan dahil yun ang pinagkatiwalaan ng kanyang ama. At siguro kung yun ang makokontak niya at yun talagang diehard dun sa kanyang ama, sincero, hindi rin siguro siya lulukohin o sasabotahe ng mga yan. Di ba? Tama? Kasi alam naman natin na sa panahon natin ngayon maraming gustong sumira sa ating Pangulo. At isa na yan sa pamamaraan na pwede siyang masira. Di ba? Ano mga idol, pagkukwentuhan lang naman natin yung tulay na yan dahil nga ayon doon sa mayor, may malasakit siya. Oo, kasi kamag-anak niya mismo yung mayor, si Romualdez. Oo, si Mayor Romualdez. Yan ang nagmungkahi na dapat nang ipasuri ang tulay para mailagay sa tama at masaayos kung may problema na. Ngayon, kailangan yan, bago niya ipagawa, ipasuri niya munang maigi. Para naman, huwag masayang yung magiging budget. Oo. Yun nga, at pinaka-the best nga niya na dapat nang kontakin kung sino yung company na ginamit ng kanyang ama nung sa panahon ng panunungkulan pa na ginawa yan tulay na yan. Kung magagawa niyang yun ulit ang kanyang kontakin, mas nakakasiguro-siguro siya na malalagay sa tamang sistema yung pagsusuri at pagsasaayos ng tulay na yan. Di ba? Tama mga idol? Kaya nga kasi sa panahon natin ngayon, alam naman natin kabi-kabila ang gustong magpalaglag sa kanya at sumira sa kanyang administrasyon. Kaya maraming lalapit sa kanya dyan para sumuri o para silang magsaayos. Tama yung sinabi ng ating kaibigang vlogger, mag-iingat siya sa mga taong gagamitin niya at kakasangkapanin niya sa pagsasaayos ng tulay na yan. At syempre tayo naman bilang mga mamamayan, ayaw naman nating mapasama ang ating Pangulo sa mga nangyayari. Dahil alam naman nga natin, sa panahon natin ngayon talagang wala sa kaayusan at wala sa tamang sistema ang ating
bansa. Oo. Kaya sana naman yung reconciliation na gusto mangyari ng ating Pangulo, maging sincero ang bawat makikipag-reconciliation para mapagtulong-tulungan na ayusin ang problema nitong ating bansa at para manumbalik na tayo sa kapayapaan at sa kaayusan. O, diba? Tama. Kaya nga, kalimutan na natin yung mga nakaraan. Total, tapos na ang eleksyon. Huwag na tayong pumokos doon sa iisang bagay lang. Oo, ang pagpokosa natin ngayon, kung paano natin mapapaganda at mapapaunlad itong ating bansa. Di ba? Tama mga idol? Tayo naman, kahit na ganito lang tayo ordinaryong mamamayan, nalalaman naman natin at nasusubaybayan natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa ating buong bansa. Di ba? Dahil kagaya ng ating mga kapwa-vlogger dyan na sila ang unang-unang nakakaalam at naghahayag ng mga pangyayari, yun. Kaya kumisan, may mga fake news din naman na ibinabalita o inaano ang ating mga kapwa-vlogger. Pero siyempre, tayo naman, kung tayo ay nakakapakinig ng ganun, pag-aaralan natin yung kanilang mga ibinablog, kung tama ba, kung fake news ba, o ano. Diba? Hindi yung basta na lang natin paniniwalaan yung kanilang mga sinasabi. Pero itong ibinunyag ng ating vlogger na si Sangkay, ito ni minsan hindi pa ito nag-vlog ng yung fake news o yung maling impormasyon. Kasi sinasaalang-alang din niya ang ating Pangulo. O di ba, tama? Ayos yung kanyang mga sinabi na yun sa kanyang pagbablog. At yan ngayon ang tinatalakay natin dito naman sa ating programa. Alam niyo mga idol, kaming mga vlogger, sa totoo lang, lalo na sa kagaya ko, hindi naman ako nakamonetize, hindi pa ako talagang masasabing professional na vlogger. Kahit pa paano, nakakapagbigay tayo ng tama at magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. At ang hangad natin, makatulong tayo sa ating pamahalaan kung paano natin mailalagay sa ayos ang ating mga nanunungkulan. Oo, di ba? Tama. Kaya nga, ang panawagan natin doon sa ating mga katatapos ng ihalal ng taong bayan para manungkulan sa ating pamahalaan, magtulong-tulong na po tayo. Oo, trabahuin na natin yung dapat natin trabahuin. Tulungan natin ang ating Pangulo kung alin ang mali, alin ang tama. Kung may mali man ang ating Pangulo, tayo na mismo ang magsangguni sa kanya at mag-advise na ganito, Mr. President, ganito gusto namin mangyari, ganun-ganun, sa ikabubuti ng ating bansa. Oo, huwag yung hahangarin natin yung para lang sa kabilang panig na hindi naman mapapabuti ang ating bansa. O kalimutan na muna natin yung mga, kung ano man yung mga sigalot o yung mga anong pangyayari. Ang harapin natin, yung sa ngayon sa ikabubuti ng ating bansa. Di ba? Tama mga idol? Yan naman, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga tayo bilang mga vlogger, wala tayong layunin na manira ng kung sino man, kundi inihayag lang natin ang katotohanan. Oo, at sa ating mga nakikitang sitwasyon. Gayun din yung ating mga nasusubaybayang mga pangyayari. Alam nyo yung ating mga bagong upong kandidato ngayon, ito na, papasok ng buwan ng pumasok ng buwan ng June, May, June. O, di ba, mag-umpisa na silang magtrabaho. O, di ba? Sana naman, itong buong taong ito ng kanilang panunungkulan, ay makita na natin ang mihura at resulta sa ikagaganda ng ating bansa. O, di ba? Tama. Tama na yung batikos, tama na yung bangayan. Oo. Kasi, ang maepektuhan yung mga taong bayan eh. Diba? Tama. Kami mga mamamayan ang unang maepektuhan sa ganyang sistema na wala silang ibig sabihin ipagkakaisa. O, diba? Ang hangad natin sa bansa natin magkaisa para gumunda ang sistema ng ating bansa. O. Kaya nga kami sa Iglesia ni Cristo, nagdaos kami nung tinatawag na Peace Rally. O, para sa kapayapaan. Kaya lang, ang nangyari, minasama ito ng iba nating mga mamamayan at iba nating mga kababayan. Oo, nagkaroon sila ng kanya-kanyang estikulasyon tungkol sa idinaos na Peace Rally. Oo, bagamat meron ibang mga nakipagkaisa, pero hindi lahat.
o natupad pa rin yung tinatawag na pagkakabaha-bahagi ng magkabilang panig. O, di ba? Sa halip na magkaisa ang lahat, hindi nangyari yun. At yung binasa ng aming ministro sa iglesia tungkol sa payo ng ating Diyos, paano gaganda at uunlad ng ating bansa, hindi po natupad yun. Hindi. At ang namayani ay yung pagkakabaha-bahagi. Binanggit na nga yan na ang pagkakabaha-bahagi, mga idol, sa masakit tanggapin sa totoo. Hindi yan sa Diyos. Oo, sa laman yan at sa Diablo. At ang Diablo ayaw ng pagkakaisa o kapayapaan. Kaya sana, huwag tayong padadala sa ganun. Oo, kasi natutupad lang sa ating mga kababayan yung nakalagay din sa Biblia na nasa landas din sila ng tila matuwid. Oo, bakit? Sa kabila ng pagkakabahabagi, doon sa kabilang panig, akala nila nasa landas sila ng tila matuwid. Ano sabi? Datapwat, ang dulo niyaon ay kapahamakan. O hindi ba't yan nga nangyayari sa atin ngayon? Napapahamak na ang ating bansa dahil sa walang pagkakaisa. O, sana manumbalik na tayo doon sa kapayapaan, magkaisa na ang lahat. Total, tapos na ang eleksyon eh. Tigilan na yung bangayan dito, bangayan doon. O, magkaisa na para naman mapanatili na natin ang kapayapaan dito sa ating bansa. O bueno, mga idol, salamat ng marami sa maikli sandali nitong ating kwentuhan. Ulitin ko lang, ang nananawagan ng mayor ng si Ginoong Mayor Romualdez sa ating Pangulo na dapat bigyan niya ng pansin yung tungkol sa sistema nitong San Juanico Bridge. Mahal na Pangulo, sana mabigyan pansin mo yung panawagan ng iyong pinsan. Bali, pinsan mo ito si Romualdez na nananawagan tungkol dyan sa San Juanico Bridge. Siyempre, alam naman namin na ginagawa mo ang lahat, ikabubuti. Sana mabigyan mo ng pansin itong kanyang panawagan. Bueno, mga idol, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam at salamat ng marami. Sinamahan nyo ako sa may kisandaling ito. Bueno, mga idol, hanggang sa muli, paalam!